Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Father Salvador Dasco Babalay Kaapat. Tayo po ay tatayo at awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, buong kapakumbabaan, idulog natin ang misa ito para sa ating mga panalangin at kahilingan, kasama ng ating mga tagapagtangkilik, nabanggit at hindi nabanggit. Sa pasasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin, sa tulong na ating pagpapala ng ating mahal na pong Isus na sa lano ng kapalongga, ang ating sama-samang pakikibaka laban sa pandemya, at ang lakas na biyaya na pinagkakaloob sa atin upang magpagtagumpayan anumang hamon ng buhay. Ang maginda pa tayo sa banal na pag-aalay na ito, buong kapakumbabaan, ipahayag natin. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo na magkakandahan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapandahan, nilobang iyong anak ay mabayubay sa krus sa aming lahat, upang paniniin ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkalumong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya,
Nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyagin ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tanging aking mithi Panginooy makapiling. Ulitin po natin. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tayo po ay tatayo bilang papuri sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoon. Aleluya, aleluya. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal, na pagkain kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng makapal na tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus at doon kasama ang kanyang mga alagad at naupo doon. Malapit na noon,
ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumating ang mga tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryon tinapay ang bilhin, ay di sasapat na makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gano'n na ito sa ganyan dami ng tao. Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat at humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propeta maparito sa libutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing narin nila. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kapirulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila, at ang lahat ay nabusog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Kumusta po kayo? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Isang masiglang palakpak dyan. Yeah. Salamat po. Amen. At magandang umaga din po sa mga sumusubaybay sa atin sa live streaming, sa misang ito, nagsisimba sa virtual presence. Saan naman po kayo nandoon, ang inyong mga panalangin at ang aming panalangin ay pinag-iisa natin sa pag-aalay sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, napakaganda sa umagang ito, sa misang ito, ang mga pagbasa. At nagpapalaala ng dakilang awa at habag ng ating Panginoon. Samantalang tayo ay nasa loob ng linggo ng awa ng ating Panginoon na pinagdiwang natin nung linggo. At ano ang naging bunga ng dakilang awang ito? Ang ating pagkabukas sa pananampalataya. At kung naipahayag natin iyon, ang mga pagbasa sa atin ay nagpapaalala ngayon ng magandang balita, ng magandang bunga, ng tunay na may pagsampalataya. At ano ang mga bagay na ito? Una, maalala nyo nung linggo na banggit ko, bakit ganun na lamang ang pagtugon ng ating Panginoon? Sa kabila ng lahat ng mga ginawa sa Kanya, hindi siya nawala ng pagpapala at kabutihan. Kahit na ang ginawa sa Kanya ay walang kasing sama. Ang pagbabalik tanaw natin noong nakalipas na linggo ay dinala tayo at ibinahagi ko sa inyo at ipinaalaala ng ating Panginoon ay tumanda
at hindi na natiling bata. Ibig sabihin ay naging mature bilang tao. At ang mga taong mature sa kamalayan, sa kaisipan, sa kabuuan, ay hindi nagtatanim ng masama sa kapwa. At ito ang naging sa ating Panginoon. Hanggang ngayon sa Ebanghelyo na ating napakinggan, ang pagbibigay ng kabutihan ang kanyang inaalaala. At bilang bunga nito, sabi sa atin ang unang pagbasa, dahil ito'y gawain ng Diyos, ito'y nagpapatuloy. At ano ang gawain ng Diyos? Ang kabutihan. Kaya nga, sabi sa unang pagbasa, ang anumang gawain ng Diyos, huwag sana nating hadlangan. Bakit? Sapagkat kung gawain ng Diyos iyan, kung may kapahintulutan ng Diyos ang mga iyan, yan ay magpapatuloy kahit ano pa mang hadlang. Subalit kung gawain ng tao, magtatapos din yan. Mawawala din yan. Naalala ko yun sabi ng dating obispo, isang obispo. Bahalang-bahala yung isang nagtatag ng samahan. Paano daw siya pag wala na? Ano kaya ang magiging sa kanyang ipinunla? Sabi ng obispo sa kanya, bakit ka nag-iisip ng ganyan? Kung yung itinatag mo ay gusto ng Diyos, magpapatuloy yan. Kung yan ay gawain ng Diyos. Subalit kung hindi, mawawala din yan. So, bakit ka nababahala? Kung kumikilos ka ayon sa kanyang kalooban. At ano ang pagkilos na ito? Sa Ebanghelyo, ang naging mulat, ang kamalayan ng tao sa pagbibigay. Alalawang bagay, ang lubos na pagtitiwala. Ang taong nabubuhay lamang sa limitasyon ng mundong pagkabuhay ay laging may limitasyon ang kamalayan. Laging may limitasyon ang kaisipan. Tingnan ninyo. Tinanong ng ating Panginoon si Felipe. Limitado ang kanyang sagot. Saan po tayo kukuha? Kahit gaano kadami, kahit 200 dinaryo, ang ibili natin hindi sasapat sa mga taong yan. Hindi sasapat, may limitasyon. Kano din ang sagot ni Andres? Ano ang sagot niya? May kaunting pag-asa. Meron naman po ditong 2 isda, may 5 tinapay, at may 2 isda, dala ng bata. Kaya lang po, gaano na ito sa daming iyan? Iminulat nila sila ng ating Panginoon sa pagtitiwala. Iminulat sila ng ating Panginoon sa pagtitiwala. Maupo kayo. Paupuin nyo ng tigli-50. Anong ibig sabihin ng 50? Golden. At saan pinaupo? Sa mga madamo. Malawak ang damuhan. Anong ibig sabihin ng damuhan? Pag-asa. Pag-asa. At anong ginawa niya? Kinuha ang tinapay at isda. Nagdasal. At pagkatapos, ipinamahagi. Ano ang naging? Nabusog ang lahat. At may lalabis pa na 12. Napakagandang bilang na ipinapaalaala. Ang 12 lahi ng Israel. Ang 12 apostol. Ang bilang na napakaganda sa atin. Nakapundasyon tayo sa mga apostol. May lumabis pa. At dahil dito, ano ang naging bunga ng ginawa natin ng Panginoon? Ang pagtitiwala ng mga apostol ay sumakanila. Ang pagtitiwala ng mga apostol ay walang katulad. Bakit? Ang mga kwento at pagbasa natin sa linggong ito, sa simanang ito, ay nagpapaalaala
sa mga ginagawa ng mga apostol ng katatagan nila. Kahit na sila'y nakabilanggo, hindi sila nababahala. Iginagawa nila ang pagmimisyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita. At ano sabi sa unang pagbasa ni Gamaliel? Huwag niyo silang hadlangan sapagkat kumikilos sa kanila ang may kapal. Mga kapatid, gusto kong baunin natin sa pagninilay na ito ang mga salitang anumang maliit at mabuti pag pinaghati-hati ay naibabahagi. Anumang bagay na mabuti kahit maliit pag pinaghati-hati naibabahagi. At dagdag pa natin, ang sapat, kung tama, ay dapat maging sa lahat. Ang sapat, kung tama, ay dapat maging sa lahat. Pagbukas sana ito sa atin ng kamalayan ng ating pananampalataya bilang tunay na mga binyagan. Tumayo po tayo. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog natin sa Diyos sa ating mga personal na panalangin kahilingan, kasama nating mga tagapagtangkilik sa ating mga gawaing pangsimbahan, ebanghelisasyon at katisismo, ang ating sama-samang pakikibaka laban sa pandemya, at ang ganap na pagtugon dito, at ang ating tapang at sama-samang pagkilos, at yung mga ipinangako nating pagdadasal. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga sakripisyo ay kalugdan ng ating Panginoon Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, at sa tulong na iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapandahan, tunay dapat di kay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagaya ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghain ng kanyang buhay at sa pagkabuhay na mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupi ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit na patuloy sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon, Diyos ng mga hukbo, ang langit at lupa'y napupuno ng kalwalhatian mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Pinagkalang ng pag-ito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Luluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos na sa inyo at sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Sa misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Riniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami tinagat tumayo sa mahal mong harapan para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, na Alexandro na aming Obispo at ng Tanagaparian. Alalahanin mo aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ng Candelaria, ni Jose na kayang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Lucia naming patrona at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang namin na sa iyo sa ipagtarangal mo sa may anak na aming Panginoon si Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama magkapandarangan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amaya mo na yaon sa langit, abanalo ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, linsirin sa langit. Ang samong kahanan sa wala, ikaw mo sa muya-muya, asin katawagan mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawag niya mo, nagkakasala sa muya. Asin ay kami nagdarasa sugo, kundi ang awa kami sa mga
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa bawat iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang ating Panginoon si Kristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ngayong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan. Ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa magitan niya, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po. Ano yung maingay na yun? Parang may nagmimisa din dyan sa labas. Una po, salamat po sa inyong pakikibahagi sa misang ito. Pangalawa ay paalaala natin, sundin natin ang mga, wag po tayong magsasawa, na sundin ang mga health protocols. Pangatlo, ay salamat din po doon sa mga nakaunawa at tumutulong na ipaliwanag ang ating mga ginagawa, lalo na po sa ngayon, yung bakod natin dyan sa gilid at sa paligid. Yan po naman ay project po yan ng Obispo, ng Pastoral Council, ng school. Ako lamang po ang nag-i-implement. So, hindi po ako yung may kasalanan. Pero ako yung may pananagutan kasi ako yung parish priest, ako yung school director. Kaya ako ang yan. So, ako yung salary, So, anyway po, salamat po sa mga nakaunawa at kasama ko nang nagpapaliwanag tungkol sa bagay na ito at nakakaunawa. Sana po ay hindi lang ako yung nagsasalita. Salamat po sa inyo na nakikibahagi sa gawain ito. Salamat din po dun sa mga nagbibigay ng tulong. Huwag po kayong mahiya, huwag kayong mabahala, kahit kakaunti yan. Huwag kayong mahiya. Katulad ng Ebanghelyo ngayon, ang kaunti, basta mabuti at pinaghati-hati na ibabahagi. So, pero po yung kahit madami, ay walang saysay, kahit anong yaman. Hindi masasabing mayaman ang isang tao kung hindi ibinabahagi ang yamang ito. Kahit anong yaman. Kaya, naalala ko yung kasabihan na yung gustong makatikim, pag pinatikim mo, ay makikikain na din. At yung gustong makikain, pag pinakain mo, hindi lang makikikain, makikilamon. So, minsan po, totoo na madami kong experience madami. Pinagbigyan ng kaunti, gusto na ilahatin. So, subalit yung bukas ang kalooban, kahit kakaunti, nagiging lahat, nagiging sapat sa lahat. Kahit kakaunti, basta ipinagbabahagi. So, salamat po sa inyong mga nakakaunawa at ipagdasal po natin yung mga hindi pa nakakaunawa at higit sa lahat yung mga nag-iimpluwensya sa mga hindi bagay na mabuti. O kaya man, kahit mabuti, ay baka naman may mas mabuti pa na ipagdasal natin. So, salamat po sa inyo at salamat din po sa mga nakakaunawa sa mga gawain natin. Pagdasal po natin na maunawaan ang lahat ng bagay, paggawa at kapahintulutan ng may kapal, magpapatuloy yan. Tumayo na po tayo. Panalangin ng misyon. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus inialay niya ang kanyang buhay para sa amin, at siya ay nabuhay na mabuli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Espiritu Santo ay sinugo sa mga apostol, panggaway ng iyong anak ay maipagpatuloy at akay ng lahat sa kaligtasan.
Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo sa nakalipas 500 taon, narating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya tuwing ito naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi na Jesus na iyong anak sa mundong winasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, bukloy nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng karugod na paghahangad na makatulong sa iba na manampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa, aming pananampalataya, ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina, ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa namang kanyang ibigin. Niling namin ito sa magitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nag-aaring kaysa mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Naalala ko pala yung kasama ng aking kaibigan na may foreigner na nagpunta dito. Yung foreigner ay hindi naman siya mayaman palagay ko. Pero bago siya umalis, nagdukot sa bulsa, binigyan kong 100. Ang sabi sa akin ay, kasi nakita niya yung shrine na ginagawa, binigay sa akin 100. Father, it will add a stone to your project. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na magbahagi ng kabutihan, maghati-hati, anumang mabuti kahit maliit, basta mabuti at ibinahagi patungong langit. Pumayo kayong mapayapa na patuloy na naglilingkod sa Diyos at sa ating